Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, reading to for fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Take only what resonates. Bali, hindi to magre-resonate sa lahat ha, kasi hindi to personal reading. Okay? Kung hindi ka makarelate, makaresonate, okay lang yon. May mga next readings pa tayo. Pwede kang mag-check ng ibang videos natin. And kung gusto mo, pwede kang magpunta kay Jing Tarot Reader sa Facebook, search mo lang siya, Jing Tarot Reader. And yung kanyang YouTube, ito po yun, Jing Tarot Reader. At saka si Pisces Palmis, friend ko rin yan guys, pakisubscribe na lang sila. Okay, so this is for the sign of fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Let's start your reading. This is general love reading. Pwede kang 100% makarelate, pwedeng hindi. Pwedeng 98% lang at pwedeng magkapalit-palit ang roles, so bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Ma-appreciate ko yung comment ha, sobra. Kahit po heart-heart lang, smileys. Hindi lang ako pala comment or pala reply sa comment guys, pero na-appreciate ko lahat ng yan. TikTok ko, Unicorn Princess Tarot, pakicheck na lang. Makaka-avail kayo dyan ng mga bracelets, pampaswerte, kristal, rings na mga evil eye. So, if you want to check it out, pwede naman. This is for the sign of fire sign. For fire sign. This is your energy, fire sign, Page of Cups. Page of Cups, Seven of Cups, and the Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Eight of Cups. I can see communication or messages na pwedeng mabanggit or masabi sa'yo. Pwedeng mabanggit lang eh. Yung isa pwedeng i-offer or sabihin sa'yo na may kinalaman sa some kind of pagtulong na may kinalaman sa pera. But for what I can see here, wag kang masyadong mag-expect. Yun yung aking advice. Advice agad, di ba? Na wag kang masyadong mag-expect. Kung may babanggitin sa'yo, tapos medyo maganda yung sinasabi niya, pakiramdaman mo rin muna. Okay? Wag kang agad-agad sumubok or basta-basta na lang mag-push dun sa kung ano man ito. Kasi pwedeng magkaroon ng problema in the future. The Nine of Swords is here. So, hindi man ngayon, in the future. Okay? So, high chance na hindi, for example, bibigyan kita ng example. This could be a business na babanggitin sa'yo. And then, ikaw naman, sige, mukhang maganda yan. And then, sasabihin sa'yo, pwedeng may potential na kumita ka ng ganito, ganyan. Pwedeng hindi mangyari yung sinasabi niya na yun. Kung kumita man, hindi ganun kalaki, pwedeng ganun. And, alam mo yung makakapagpalungkot lang naman is expectation. Hindi ko naman sinasabing malugi agad kung ano man ito. But rather, sinasabi ko, pwedeng hindi niya ma-meet yung expectations mo. So, tanggalin mo yung expectations. So, kung ibibigay sa'yo or tutulungan ka, pwedeng, sige, may acceptance, pero tanggalin ang expectations. Yun lang naman. Okay, punta tayo sa person na kakonect mo. Pagdating sa love, sino tong person na kakonect mo? Person na kakonect mo pagdating sa love, spirit guides, angel guides. You do have here the Seven of Pentacles, the Eight of Swords, and the Devil.
Bottom of the deck is a death card. Okay? Pagdating sa love, I feel like there's this person who is being manipulated right now. Minamanipula siya ng someone. And I feel a very stagnant energy sa inyo ng person na ito with the Seven of Pentacles. Walang kagalaw-galaw. Kasi nga, you could be dealing with a person na kakonect niya itong the devil, which is someone na nagmamanipula sa kanya. You might feel like tapos na yun sa inyo nitong person na ito eh. Wala na talaga. You might feel like wala na, may kakonect na siyang iba, wala na talaga. But the Ace of Wands and the Three of Pentacles is here. So, nakakita tayo dito ng possible na magkaroon pa ng reconciliation sa inyo. Na may kinalaman ang pera. So, pwedeng there's possible reconciliation in the future, new beginning in the future. Pero, may kinalaman sa pera. So, partnership, business, etc. Okay? Hindi pa tapos. Akala mo lang tapos na. Sa ngayon, parang nakapause, nakapahinga ang connection na ito. And, nakita nga pala ako ng mga lamok. So, I don't know kung nilalamok ka ba ngayon while watching or may mga kagat ka ng lamok, yung fresh lang. It could be a reading. More messages, please, for fire sign. Okay. You do have here the Three of Wands, of course. Namimiss mo tong taong to. You still want this person. Pero hindi ka nagiging totoo eh. Hindi ka nagiging totoo with the Magician. Kumbaga parang, hindi ka nagiging totoo sa kanya with regard sa emotions mo. I see the Magician as parang a tricker, someone who does trickery. So, may pang tatakip sa kung ano man ang totoong nararamdaman mo for this person. Okay? Kasi nga, feeling mo, wala na eh. The death card. Ginagawa mo yung pagtatakip ng emotion na yon para sa taong to dahil feeling mo wala na eh. And maybe may marriage pa na involved dito. So, you do like this person, na may miss mo siya. Maybe you even manifested this person in the past. Pero, hindi mo siya pwedeng gustuhin. Now, kung gugustuhin mo lang din siya, gusto mo may marriage sa inyo. Pero dahil nakikita mong imposible yon, then pwedeng sa ngayon, niloloko mo na lang yung sarili mo or pinaniniwala mo ang sarili mo na hindi mo na talaga siya gusto. Nakita nga pala ako ng like a stethoscope. So, I don't know kung kavi-visit mo lang ba ng doctor or you are a doctor. Something to do with stethoscope. Or wait, it looks like ano pala. Kung hindi stethoscope, it looks like earphones. So I don't know if you're using earphones while listening. This could be a reading. Anyway, take only what resonates. Kasi ako kung ano lang yung mga nakikita kong mga messages din. Yun lang din yung binabanggit ko. And also yung mga nagpapakita sa akin which are like kung ano yung mga mababanggit ko, naaamoy ko, etc. Magpapakita sa akin, visions ko, etc. Babanggitin ko din yan. Okay lang kung hindi ka makarelate sa part na yan. Okay? Especially, I do have crystals sa harapan ko. So, minsan may mga nagpapakitang image sa akin dyan. Four of Swords is here. So, sa ngayon, itong person na ito is, wala siyang ginagawang action din sa connection nito. Pero may gusto siyang i-offer sa'yo. Like, gusto niyang, this person loves you. Mahal ka niya. Pero, wala din siyang magawa eh. Wala siyang ginagawa at wala siyang magawa. And I feel like the person na ito, gusto niya mag-offer sa'yo. Like, gusto niya magkaroon ng new beginning with you. Like, gusto niya rin mag-take ng risk. And, yeah, this person really wants to give you an offer. Gusto niya mag-offer sa'yo or gusto niya mag-take ng risk sa'yo with the full
Gusto niya mag-take ng risk. Like, madali para sa kanyang umalis sa sitwasyon kung gugustuhin niya. But, merong pero. Alam mo yung pero? So, alamin natin, pero bakit? Bakit hindi niya ginagawa yon? Bakit hindi niya ginagawa yung pag-alis sa sitwasyon, yung pag-take ng risk? Bakit? You do have the Three of Cups. So, gusto niya muna ng reconciliation sa inyong dalawa. Siyempre, hindi siya aalis sa sitwasyon or sa relasyon nang wala ka dyan. You know what I mean? Like, gusto niya muna na may pangahawakan siya. Na pag ako'y umalis ba sa relasyon namin nitong taong to, nandyan ka ba para saluhin ako? Kasi kung wala ka dyan, hindi ako magte-take ng risk. Parang kailangan niya lang ng foam. Alam mo yun? When I say foam, it's like this is the fool. Pero tatalon yan eh. Tatalon yan. As you can see, this is the cliff or edge na ito. The fool is someone na ready na mag-take ng risk or ready na tumalon. The problem is, hindi naman siya ganun katanga. You know what I mean? Tatalon siya pag may nakita siyang foam sa ilalim and that is you. Magte-take siya ng risk kung alam niyang hindi siya ganun masasaktan masyado kasi kahit papano may sasalo sa kanya. And that is you. Ngayon sa nakikita niya, wala. So, bakit ako tatalon? Bakit ako magte-take ng risk? Bakit ako alis sa sitwasyon? Kung alam ko namang ako lang ang masasaktan. Ako lang ang mamamatay. Parang ganun. So, ibig sabihin, itong person na ito, hindi naman in a way, hindi naman para gamitin ka niya. Kasi nandun naman talaga yung emotions niya para sa'yo eh. No? Pero, it's just that, gusto lang niya ng partnership. You know, yung parang, tulungan mo naman ako. Parang ganun. Parang ganun. And, of course, yun sa iba sa inyo, ano, iisipin niyo hindi, umalis ka muna dyan sa sitwasyon. Tumalon ka muna. And pag nakita kong alanganin ka, tsaka lang ako nandito para saluhin ka. Parang ganun yung ibang thinking. Pero hindi, kumbaga, gusto niya muna ng seguridad, ng security. Na pag tumalon siya, nandyan ka. So, yun yung inaano na tong person na to, yung thinking niya. So, what will happen in the future sa inyong dalawa? Hopefully, nakaka-relate ka ha. Pag hindi ka nakaka-relate, wag mong pilitin. By the way, kung gusto mong magpa-tarot reading sa akin mismo, hindi dun sa friend ko, no? You might want to check yung mga crystals bracelet ko na binibenta dun sa TikTok shop. Actually, it has free palm reading. Yung may mga nakalagay na free palm reading ha. Yan, usually yung mga PO bracelet yan eh. So, you might want to check it out. And then, mag-message ka na lang doon sa TikTok shop. If you want free tarot reading, i-request mo na lang na free tarot reading yung ibigay instead of palm reading. You know. Pero, basta mag-message ka na lang doon, okay? Sa mga gusto lang naman. Kasi ang dami talagang may gusto, pero sorry to say, medyo limited lang ang time ko kasi marami akong ginagawa sa buhay. Marami po akong pinagkakabalahan. Yan. So anyway, the Five of Pentacles, the High Priestess, and the Emperor. This is two major arcanas right here. And then, in the future, nakakakita tayo dito ng Ito na. I can see problem with the Five of Pentacles. This is regarding money. So, ayaw naman natin dumating sa point na saka mo lang marirealize na tama yung hinala mo, tama yung iniisip mo, tama yung nararamdaman mo regarding sa mga taong nag-o-offer sa'yo, regarding sa mga bagay na gusto mong. And you know, for some of you, nakakita rin ako ng mga magagastos na tao dito. Hindi ito yung tamang time na maging magastos ka. Hindi rin ito yung tamang time
para magbigay ka pabalik dun sa mga taong nagbigay sa'yo in the past. For some of you, pwedeng may mga utang na loob ka, gusto mong balikan, gusto mong bigyan naman sila ng ganito, ganyan. Bigyan sila ng gift na something na kasi may utang na loob ko sa kanila kasi you want to show your appreciation, your love to them. Hindi ito yung tamang time. Kasi I can see possible money problems in the near future. Okay, so I know that you are a kind of person na mapagmahal. And sa nakikita natin yung sitwasyon mo ngayon, you're already happy. Masaya ka kung nasaan ka. But with the Emperor, hindi ito yung tamang time to show these emotions. No, may tamang time na ibibigay sa'yo, ipagkakaloob sa'yo na ng Panginoon kung kailan mo may papakita yung mga yon. But it's not yet the right time. Nakakita tayo ng money problems. Ayan, you do have here the 9 of Wands. This is a problem regarding home. The Hermit is here, Virgo energy. So, regarding love, I can see silence sa inyong dalawa na person na ito. Why? Kasi, some of you, may silence kasi may kinakaharap na problema. And possible na may kinalaman sa money. Tell me more. What's with the Hermit? You could be dealing with a Virgo. Aries is here. Page of Wands. Malalaman mo yun kasi communication sa inyong dalawa regarding some kind of problema. Pero, you would know kasi sasabihin niya sa'yo. But hindi ko pa rin nakikita itong taong ito na magka-cut off regarding sa situation. I feel like yung iba sa inyo, money problems ang pwedeng i-open sa'yo na tao to, or love problems, alin man dun, love or money. Pero ito, i-open sa'yo nitong taong to, yung problema niya. I can see communication. And I can see na with the 6 of Swords, kakayanin niya kung ano man itong problema na to. I don't see you na nandun ka sa problema na yon or nandun ka para tulungan siya, but rather, kakayanin niya kung ano man itong problema na ito. Sasabihin niya lang sa'yo kasi gusto niya may mapaghihinga ng sama ng loob. Okay? And nakikita natin, wala ka rin namang maitutulong. So, that's it for now. Thank you for watching. I love you all. And hopefully, nakarelate kayo, nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Thank you for watching and bye-bye.